Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 millimeters o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan. Ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Nasiyahan din ang Pangulo sa mabilis na aksyon at pagresponde ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama sa ginawang situation briefing, ang DPWH, DILG, DOH, DepEd, DOST, OCD, Office of the Executive Secretary, MMDA, PCO, Pag-asa, DSWD, DOLE, DENR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan diin din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna. Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha.
Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha. Problema ng gobyerno, kundi problema ng behavior ng tao na sana magbago. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maris Umali, GMA7. Good afternoon na ma'am. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Guteza, has the President been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya? Parte ito ng balita kagabi. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin. But does the President believe that the recantation could have been compromised or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal? Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoong mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo. Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation? Tuloy-tuloy pa rin po. At ang ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions, but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region? Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa eleksyon. Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan. So ito po ang kasagutan ng DBM at ang alam ko naman po ito'y nasagot na rin. Pero babasahin ko po sa inyo ang pinakamensahe ng DBM patungkol po dito.
The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act Number 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. The sites must be selected based on technical considerations, including disaster risk, topography, available land, and the actual needs of communities. Thus, the specific locations are determined through the process prescribed by law rather than by DBM or DPWH discretion. For fiscal year 2027, the proposed allocation covers 2 Ligtas Pinoy centers per region at 90 million pesos per center based on the LPC 5-year implementation plan, inclusive of the site development and adjustments for unique site conditions. The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated prioritization process. So, nakadefine naman po ang numero kung ilan ang papagawa, kung magkano, at yung implementing framework ay nakasaad na rin po. Ang hinahanap na lang po ay yung tamang site. And another po is, may sabi po ni Senator Lacson din, may mga ayuda items sa NEP 2027 na hindi naman daw po masama, pero hindi pang long-term development action din po. Sa ngayon po, alam po naman natin na lahat ng mga ibinibigay natin na mga ayuda sa ating mga kababayan, tulad ng Walang Gutom Program, ito ay pangtawid gutom. So sa mga pagkakataon na yung ibang mga kababayan natin ay walang trabaho, natanggal sa trabaho, or naghahanap pa ng trabaho at hindi nakakaya na sustenahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ay nandyan po ang tulong ng pamahalaan. Pati po yung mga katulad ng 4Ps, ito po ay nakakatulong sa mga estudyante para mas marating nila ang kanilang minimiti na adhikain or ambisyon. So, may mga pagkakataon talaga na hindi ito pang matagalan, pero yung effect nito sa ating mga kababayan ay pang matagalan. Salamat po. Sunod na tanong, Clay Partilla, PDB4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Panfilo Lacson also questioned the effectiveness of the government's flood control spending. Nabanggit niya po na 1.9 trillion pesos yung na-allocate from 2011 to 2025 under 3 presidents, and yet the result is uncontrolled flood. Your reaction po, ma'am? Hindi po makakaila kung ano po ang resulta na dahil sa baha, hindi ito makakaila. At maganda rin po na ito po ay nabanggit mismo ni Senator Lacson dahil ito'y nagpapatunay lamang na sa tinagal-tagal ng panahon ay may kakulangan sa mga flood control projects. At karamihan nga ay mga ghost projects, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At yan po ang pinupunan ngayon ng administrasyon. At dahil po nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas nabukas sa gobyerno kung ano pa ang dapat gawin at ano pa ang maaaring proyekto para magtuloy-tuloy ang pagkontrol sa baha, hindi lang sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., kundi sa mga susunod pang henerasyon. So kahapon nga po sa situation briefing, napag-usapan din po na nakita po ng Pangulo na in a way, kahit papano po, yung paunang mga programa ng Pangulo patungkol sa kontrabaha ay nagkaroon ng magandang resulta. Dahil yung mga ibang binabaha sa Metro Manila, yes, bumabaha dahil sobrang lakas ng ulan at hindi ito mapipigil. Pero nakita po yung bilis ng paghupa ng tubig ulan.
At yun po ang gustong mangyari ng Pangulo sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. At pinag-usapan nga dito dahil yung iba mga culvert ay napakaliit at ito po ay gawa pa ng post-World War II. So ngayon po ang nais ni Secretary Vince Dizon at ito yung napopropose at sa iba ay nagawa niya na yung culvert na kasya pati tricycle. So para mabilis na umagos ang tubig ulan. So marami pong proyekto ang Pangulo na nabanggit, nais ang proposal ng Pangulo kahapon. Marami siyang proposal na nabanggit kahapon. At maganda naman po ang mga response, especially ng MMDA dahil naghahanap nga po sila ng catchment para gawing rainwater cisterns at may mga napili na pong mga lugar. At mamaya ay hahanapin natin at hinihingi po ako mismo ng listahan itong 30 sites. And ma'am, another question po. Nabanggit po kanina ni President Marcos yung garbage problem na bumabara nga po sa mga pumping station. How is the government monitoring po the compliance and implementation po ng Extended Producer Responsibility Law which requires yung mga malalaking kumpanya na i-recover po yung kanilang mga packaging by 60% po sa taong 2026? Okay, kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. So ang sabi po ng DENR, ito po ang kanilang tugon. Aktibong binabantayan ng DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates. Upang matiyak ang compliance, ang ahensya ay nag-issue ng 155 show cause letters sa mga potential obliged enterprises na hindi tumutupad sa kanilang EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinakdang target. So, kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste, footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa. Follow-up question, Samuel Medinilla. Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin, na-mention po nila na meron pong na-send ang DNR na 155 show cause order. May company po ba na parang na-penalize na ng DNR for violation ng provisions ng EPR law? Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang ibinigay sa atin, numero na 155, pero siguro mamaya itatanong namin kung may kumpanya na tumugon dahil ang ulat ng DNR ay nag-issue sila ng 155 show cause letters. So, tatanong ko kung dapat na bang banggitin yung mga kumpanyang ito o dapat hindi muna. So, tatanungin muna natin sa DNR, kay Secretary Cuna, kung pwede naming isiwalat kung ano mga kumpanya ito. Last na lang po. Na-mention rin po nila kanina na carrot and stick method po yung ginagamit ng EPR law.
meron po bang mga companies naman na parang nabigyan ng, recognized ng DNR na parang Sumunod. nag-exceed dun sa kanilang target? Yes, yes. Okay, mamaya din ay hihingi natin kung meron silang kopya ng mga kumpanya dahil definitely, ang mga kumpanya naman na sumusunod ay dapat na ma-recognize. So, ibibigay po namin sa inyo kung ano yung mga kumpanya kasi pag good news, mas mabilis ibigay. Pero kung mga maaapektuhan na kumpanya, tingnan po natin kung maibigay agad namin ang mga pangalan na ito. Thank you po. Sunod na tanong, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Yusek. On another topic lang po, sa second quarter survey po ng Okta Research, tumaas po yung self-rated poverty from 35% noong March, naging 39% po nitong July. And nag-increase din po yung mga families na nakaranas ng gutom from 17% to 21%. Ano po yung nakikita dito ng palasyo na pangunahing dahilan ng pagtaas? And masasabi po ba natin na indicator po ito, Yusek, ng hindi nagiging epektibo or hindi po nakakaabot sa mga pamilya yung poverty alleviation programs po ng administrasyon? Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nasasabi na hindi sila nakakaranas sila ng kagutuman dahil itong araw, last week or just this week, ay naging panauhin natin, Lunes, ay naging panauhin natin ang DSWD at ang SWS, kung saan mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD, ng Pangulo, ay nagkaroon ng improvement doon sa mga beneficiaries. So, kaya aalamin natin dito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero. So most probably baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably. Okay po. Ay, follow-up question po, AC Romero. Actually, ibang paksa, Yusek. Balikan ko lang kay Gutesa. Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa doon sa kanyang naunang statement? Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya. Salamat po.
Another follow-up, Maricel Hariri, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, you've mentioned nga na nakakabahala kapag may mga ganitong nagsasalita. So how does the government plan to put an end to this false statement? Okay. Mandato po. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayong may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao, dapat itong maimbestigahan. Kung sino ang dapat na sampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ, at ng mga ibang investigating bodies natin. So, mandato po nila to, lalong-lalo na nakita natin. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So, dapat po ma-check mabuti lahat, mabalanse lahat. Yusek, ano pong gusto niyong sabihin dun sa mga, especially yung mga gusto pang magsalita, particularly dito sa issue na to, para hindi na maulit yung mga false statements kung sakali? Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Pero, ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan para mapin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno para yung mga tao na nakakaligtas, huwag na po natin paligtasin. Kung meron po talaga silang kinalaman, pagtulungan na po ng lahat para mabigay lahat ng ebidensya para makasuhan sila. So yun lamang po. Pero muli dapat po totoong kwento at hindi gawa-gawa. Marami pong salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa Yusek. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay City upang personal na mag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station. Bunga ng patuloy na monitoring, batid ng Pangulo ang perwisyong dulot ng matinding pagbaha sa mga mababang lugar. Ang sanhi, ang pag-apaw ng ilang estero at catchment area dahil sa malakas na buhos ng ulan na pinalalapa ng naipong basura at ibang debris. Dahil dito agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ipagpatuloy ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa tulong ng Oplan Kontrabaha at Bayanihan Sistero Program. Inatasan din ng Pangulo ang ahensya na tapusin ang pag-upgrade sa Tripa de Galina Pumping Station upang pabilisin ang paghupa ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Taong 1976 pa ginawa ang nasabing pasilidad kaya napapanahon ng i-upgrade ito. Papalitan na ang mga lumang pump para pataasin ang kapasidad nito na magpaagos ng tubig at gawing mas energy efficient ang operasyon ng pasilidad. Maglalagay din ng automated trash rakes para maiwasan ang pagbara ng waterways dahil sa mga naipong basura. Makakaasa naman ang taumbayan na patuloy ang pagtutulungan ng MMDA, DPWH at DENR upang protektahan ang ating mga komunidad laban sa baha. Ongoing ang pag-deploy ng mobile at relief pumps para pabilisin ang paghupa ng tubig, gayon din ang paglilinis ng waterways at pagsasaayos ng pumping stations.
Tinidiyak din ng mga ahensya na sapat ang supply ng kuryente sa pumping stations para suportahan ang automation ng mga ito. Andito naman tayo sa pumping station. Tinitignan natin kung sapat dahil ang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin. Okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. Kaya kailangan natin tugunan yung problema sa basura. At ibigay na po ngayon sa atin ang kopya ng shortlist of priority sites. So ito po yung shortlist of priority sites. Total of 39 sites across Metro Manila. So ito ay Parañaque, Quezon City, San Juan, Navotas, Pasay, at Pateros, May Malabon, Las Piñas. Pero ibibigay ko na lamang sa inyo dahil wala akong dalang magnifying glass. So, ibibigay ko na lamang sa inyo. At, opo, yan. So, 39 so far, ito po ang napili na sana ay walang maging balakid para maipatupad ang proyekto para magkaroon tayo ng mga lugar kung saan pwedeng maipon pansamantala ang tubig ulan para hindi umapaw sa daan at maging sanhi ng pagbaha. Okay? At lagi po natin tandaan, ang Bagong Pilipino ay katuwang ng pamahalaan sa pagsulong ng kalinisan ng kapaligiran upang baha ay maiwasan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa Bagong Pilipinas.